what's getting booked when you need them. See us. What's getting booked. We love to serve you. What's getting booked. Hope we make you feel right. And let's go. What's getting booked. Nurses are here for you. Good day mga listeners! Welcome to Nerdledge your favorite Podcast! And today, bago tayo pag-usapan yung bagong topic na for today's session na theory, sino at ano muna yung theory na pinag-aralan natin last time? Si adaptation theory ni Alice Taron. Galing! Hello everyone! Excited ako ngayon kasi may bago tayong theory na pag-uusapan. Sorry. And again, I'm Diana. So, we are diving deep To the theory of transpersonal, Caring. Nag-mental block ata siya Yes, ma. I'm sorry guys. Tas- where we share our knowledge to each other. Hi everyone, I'm Lee. And alam niyo ba na this theory is very crucial talaga siya in nursing. Kasi it focuses on holistic care. Also, it highlights the importance of caring relationships, hindi lang sa clinical interventions. Yes, guys. Actually, tama siya. By the way, guys, I'm Nayumi, but you can call me Yumi. Tama talaga sila kasi yung theory na to is very crucial nga naman. Pero yung theory na to, guys, maganda siya kasi it states that caring is a moral commitment and a process that aids healing. And it emphasizes the emotional, spiritual, and psychological well-being ng isang pasyente. Exactly. I'm Tia and Watson Theory Center on Transpersonal Caring Relationship. Ibig sabihin, the nurse and patient from a deep connection na nagpo-promote ng trust and understanding. So, trust and understanding ba? Great point, Pia. By the way, guys, I'm Elise, and importante rin pag-usapan ang Watson's. Did you know na may 10 character factors na nag-guide sa caregiving natin? These principles are vital sa nursing practice natin, so we have to apply them. Yes. So ayun, tama yung sinabi ni Alice, and Jean Watson's theory shows that caring goes beyond technical skill. She introduced that the concept of caring science, which demonstrates the nursing and emotional. Ang nursing ay may emotional and spiritual dimensions. And in her book in 1979 called Nursing: The Philosophy and Science of Caring, she established that caring as the core of nursing practice. Tama. Naalala ko, may patient ako na sobrang stress. By the simply listening and showing genuine care, I noticed a significant improvement sa mood niya. Care is a truly powerful tool in the healing process. Yana, may gusto ka pa bang inagdag? Of course, wait. So, isa sa mga curative factors ay being authentically present. Like, alam niyo parang may nagdadamay sa kanya, gano'n, na may makakasama siya sa Being lahat. there for the patient. Yes. Dito, Watson emphasizes the importance ng genuine presence with the patients. Minsan, just sitting down and listening to their stories can make a huge difference. Uy, parang Pakikirama. sa adaptive na kailangan talaga natin ng someone kapatid. Yes. Tama. I once had a patient na nag-experience ng panic attack. Tapos, when I told her na naligo ako, tapos wala akong makinig sa kanya, napansin ko na nagbago yung perspective niya. And ang present talaga natin, yung pagsasabi talaga, yung present natin bilang nurses is malaking impact. Tama. Malaki talaga. At syempre, nandiyan din ang developing a helping trust relationship. Trust is a foundational element ng successful caring. Mas nagiging open ang mga pasyente natin tungkol sa feelings nila. Kasi nga, syempre, pag nagtitiwala sila sa ating mga caregivers nila.
Kaya dapat maging sensitive talaga tayo sa ating mga words, at lalo na sa facial reactions natin. Kasi konting sabi lang natin na mali. Na-apektuhan Yeah. ang learner. Tsaka sa tone ng boses. Yeah. Pwede silang Exactly. misinterpret. Exactly. Isipin nyo, during times of illness, patient need assurance and trust sa healthcare provider nila. Give them strength and hope. Ganun pala yun. Itong curative factors ay nagtutulungan para makagawa ng holistic care. So, sa bawat interaction natin, kailangan natin isaalang-alang ang mga aspetong ito para ma-maximize natin ang healing ng patient. So, nagigets nyo ba? Yes, pala siya nag-order. So ayun, I love the insights of everyone. At syempre, ang Watson's Theory ay hindi lang nakatuon sa pasyente, kundi para rin sa mga nurses. Ang self-care at maintenance ng balance ng, ng maintenance ng balance sa ating emotional at mental health ay napaka-importante, di ba? Sino ba namang hindi importante yung mental health, diba? So, kung hindi tayo nagpo-function, paano tayo makakapag-give ng holistic care? At huwag kalimutan, kailangan natin alagaan ang sarili natin para makapagbigay ng maayos ng care sa iba. Ang self-awareness at reflection ay essential para maging effective. Just like what I have said earlier. Kaya sa bawat patient, alalahanin natin ang kabuuan nila at hindi lang physically condition, kundi pati ang mga emotional and spiritual aspect nila. So, The overall well-being. overall. Yes, tama. Kaya naman mahalaga ang Jean Watson's theory of transpersonal care. Jean Watson's theory of transpersonal caring sa practice natin. And sa huli, ang goal natin naman talaga ay hindi lang gamutin, kundi pahalagahan ang buong tao ng pasyente. Diba? Buong pagkatao. At yan ang kagandahan ng BPO. Pinapakita kasi nito na ang nursing ay hindi lang isang profession, kundi isang silid na nakatuon din sa tao. Oh, so ngayon naman pag-usapan natin ang meta-paradigm ng nursing. Ano uli yung apat na paradigm? Go, yan na. Person, health, environment, at nursing. Okay. So, ba ang mga nursing student? Hindi. So ang mga ito, yung mga sinabi ni Yana, essential siya para maunawaan yung theory ni Watson's, di ba? Yana. So, tama. Simulan natin sa konsepto ng person. So, sa theory ni Watson, ang person ay tinitingnan bilang isang natatanging individual na higit pa sa kanilang sakit. Ang bawat patient ay may kanyang-kanyang karanasan, emotion, at spiritual needs. Naniniwala si Watson na ang bawat individual ay dapat tratuhin na holistically bilang nakatuon sa physical condition nila. Kaya di ba sinabi ng, may narinig ako nun, or naaalala na sinabi na kailangan daw humane yung pagtrato sa kanila, makatao, Yes. di ba? So, Siyempre, ang tao kasi ay hindi lang isang katawan na may sintomas. Nakikita ni Watson na ang bawat pasyente bilang isang tao na may dignidad. And ang kukunin natin kilalanin ito sa ating care. Dapat natin igalang ang kanilang pagkatao at pagkakaiba. Kasi di naman tayo pare-parehas ng experience Di- talaga sa tsaka ano naman, Respect talaga. oo, yung parang hindi naman mababawasan yung pagkatao ng isang tao. Kapag may Kapag condition may, siya. pag may sakit siya, so ang ganda ng theory. Yan. So ngayon, pwede na, itatakol naman natin about sa health. Yan. Kasi para kay Watson, yung health kasi is hindi lang siya tungkol sa kawalan ng sakit, kundi tungkol sa pag-achieve ng balance sa mind, body, and spirit natin. Ito yung tungkol sa kung paano nararamdaman ng isang tao yung sa kabuuan, no? As a whole. Ng isang tao yung emotionally, physically, at spiritually. Kagaya na sinabi ko kanina. Yun, kaya ang pag-aalaga sa buong tao ay nagpo-promote siya ng tunay na healing. Which is yun nga, pag naaalagaan talaga natin yung pasyente natin ng maayos, mas napapadali talaga yung pag-heal niya. Tama. Ayon kay Watson, ang health ay tungkol sa balance, ang healing. Balance. Ang healing ay nagaganap kapag ang katawan, isipan at ang spiritual ng patient ay nasa harmony. Bilang isang
sinabi nila dyan. Correct. Now let's talk about the environment naman. So in Watson's theory, environment is a big factor in healing the patient. Kasama dito yung lahat ng nakaka-apekto sa patient, which is yung hindi lang siya sa physical, katulad ng mga sinabi nyo, pati na rin yung relationships nila sa peers, sa family, yung thoughts, and then yung energy sa paligid nila. So, environment nga, diba? So, it is important na yung paglikha ng healing environment natin is malinis yung space, calming, and positive connection sa mga nurses sa atin na makakatulong sa recovery niya. Kasi kung hindi malinis yung environment niya, di ba parang mas mapapatagal yung pag-heal Ang negative. uncomfortable. Yes. Ang environment ay higit pa sa hospital room. Ito ay tungkol sa kung paano natin bilang mga nurses na alagaan ang ating mga pasyente. Nililikha ang isang space kung saan ang mga patient ay nakakaramdam ng seguridad at suporta. Security. Tinitiyak na komportable sila both physically and mentally. Yan na. So, kapag madumi yung environment, hindi sila comfortable. Saka pwede pa silang ma-stress to. Yes. So, to end, pag-uusapan naman natin ang konsepto ng nursing sa theory ni Watson's. And ang nursing ay isang caring science na nagpo-promote ng health, pumipigil ng sakit at nagbabalik ng Sa mga individual. sa individual, yung estado ng kabuuan nila. Tapos, ang nursing daw, ayon kay Watson's, ay hindi lang tungkol sa paggamot. Ito ay tungkol sa pag-aalaga sa buong tao, pagsuporta sa kanila, sa healing journey, ganyan, at pagbuo ng makabuluhang connection, di ba? Tama. So, correct ka dyan, Del. Ayon kay Watson, ang nursing ay parehong swimming at siyensa. Hindi lang ito tungkol sa technical skills. Tama. Ito ay tungkol sa pagbuo ng tunay na relasyon sa mga pasyente at pagtulong sa kanila na ma-achieve ang balance sa kanilang buhay. So, it is about the art and the science of taking care of the patients. Ang gaganda ng insights ng bawat isa, wow. So, ayun nga, lagi lang tatandaan ng theory ni Watson's ay nagbibigay din ng diin, hindi lamang sa pasyente, kundi rin sa mga nurses. Ang self-care at emotional balance ay crucial para sa mental health. Tama. Kailangan nating alagaan ang sarili natin para maibigay or para makapagbigay ng tamang care sa iba. Ang self-awareness at reflection ay mahalaga sa pagiging epektibong nurse. Kasi if we can take care of ourselves, Parang how are we naalagaan supposed to ang take care of the patients? Kaya sa bawat pasyente, alalahanin natin ang kanilang kabuuan. Hindi lang ang kanilang physical condition, kundi pati ang kanilang emotional and spiritual aspect. Dapat talaga intindi natin sila as in emotionally, As a whole. Sa whole talaga. Not caring. So, how do you show care and kindness to your patients? So, dito sa UK, number one ang mga Pilipino when it comes to showing caring and kindness. Gustong-gusto tayo ng mga Briton when it comes to caring. Kasi siguro, tender loving care talaga ang mga Filipino nurses. So, talagang mabilis nating ibigay, napakadali nating mag-care kasi on our own family, ginagawa naman talaga natin yun. At bilang hospitable country, well-known tayo sa pagiging hospitality. And so yun, parang sa atin, normal na or parang it runs in the blood na caring and kind ka talaga sa mga pasyente mo. Another question is, why is it important for nurses to give patients hope during their recovery? So, kagaya ng stroke patients yung hinahandle namin, minsan nawawalan sila ng gana o lakas ng loob para magpatuloy sa buhay kasi hindi nila alam kung makakabalik pa sila sa normal life nila o kaya magagawa pa nila yung dating nilang ginagawa before the stroke. So, importante na bigyan natin sila ng hope during the recovery period. So, since stroke patients kami,
merong tulong ng physical therapist and occupational therapist para maibalik yung dati nilang activities of daily living, like yung paggawa ng kape sa umaga, paggawa ng food nila, paglilinis, exercise, going outside. Minsan kasi hindi agad bumabalik, o minsan talagang hindi na kayang ibalik yung previous na ginagawa nila before the stroke. So, magandang mabigyan natin sila ng pag-asa para it helps more, I can say, na during the recovery period. Lastly, how do you help patients feel comfortable expressing their feelings, both good and bad? So, para sa akin, importante yung open-minded ka, ano man yung mga nasa loob nila. Kasi minsan, mahihiyayan silang mag-vent out o kaya bigay ng kanilang mga saloobin, lalo na sa nararamdaman nila. Minsan, kikim-kimin na lang nila. So, i-encourage natin sila i-verbalize yung feelings nila. Kahit good or bad man yan, kung galit man sila, mas magandang mai-express nila yon to help them lessen the loads. Kasi syempre, mahirap ma-stroke, hindi mo alam kung yun nga, kailangan mo ng assistance hanggang all the days of your life after ng discharge mo sa hospital. So, malaking changes yun para sa kanila. Kaya, ako bilang stroke nurse, I encourage them na I'm open-minded, I accept anything na express nila o anong thoughts nila na para mapagaan yung feelings nila. O kung may question sila na kailangan namin sagutin, na don't feel shy, we're always here to support them, ganon. So, yun, hopefully it helps you guys. Thank you! So, correct. So, ang Jean Watson's theory, yung transpersonal caring, mahalaga yun sa practice natin. And sa huli, hindi lang gamutin ang sakit. Hindi lang yun yung goal na gamutin yung patient, kundi As a whole. yes, Diba? ng well-being. So, maraming salamat sa lahat ng manakinig. Ang dami natin na pag-usapan ngayon tungkol kay Jean Watson, no? At sa kanyang theory natin. Need kasi siya talaga. Sobrang importante pala talaga din ang theory ni Denise. So, ayun, hanggang sa muli, nandito ulit ang Nurse Flesh! Huwag kalimutang mag-subscribe at ipagpatuloy ang pagiging mapag-alaga sa iba. Yes!